Maraming mga tao, mga kaibigan, ang abala sa lahat ng bagay pero wala silang pinaghusay na kakayahan. At dahil doon, namatay na lang sila at iniwan nila yung daigdig nito nang walang nakakaalala sa kanila. Pero yung mga taong may pinaghusay, mga taong mayroong focus sa buhay, yun yung mga taong pag namatay, mahirap-hirap kalimutan, mga kaibigan. At yun ang gusto kong mangyari sa buhay mo. Yung may pinaghusay sa buhay. Yung buhay na mabisa sa daigdig na ito. At ako naniniwala na ito ay pwedeng mangyari sa iyo. Kung gusto mong maging isang matagumpay na tao sa daigdig na ito ang dapat mong malaman. Ang pagkakaroon ng kakayahang impluwensyahan ang iba sa pamamagitan ng pagpapalakas na isinusulong ng isang maalab na damdamin at ginagabayan ng isang pananaw, ipinanganak ng isang pinaniniwalaan na may tiyak na layunin. Narito ang proseso ng pagiging matagumpay. Paligtarin natin ang pangungusap. Una, magsimula ka sa pagkakaroon ng layunin. Upang makita mo ang iyong layunin, magsimula ka sa Diyos. Kapag nakita mo na may layunin ang Diyos sa pagkakalikha niya sa iyo, makikita mo ang iyong kahalagahan at magsisimula kang magkaroon ng paninindigan. Ang paninindigan, mga kaibigan, ay pagkakaroon ng tapang na salungatin ang isang maling kalagayan. At dito magsisimula ang iyong pananaw. Ang kaayusan sa nakita mong problema ay tinatawag na pananaw. Kaya ang matagumpay na tao ay lumalakad na nakikita ang isang maayos, mas masayang kalagayan sa hinaharap kumpara sa kasalukuyan nilang kalagayan. Ang pananaw ay bumubuo ng umaapoy na damdamin. At ang umaalab na damdamin ang gasolinang magpapatakbo sa kanya. Ang maalab na damdamin ay nagtutulak sa isang matagumpay na tao na lumakad kahit ang makakaharap ay kamatayan. Ang matagumpay na mga tao, mga kaibigan, ay nakahandang mamatay para makamit ang maalab nilang damdamin. At tandaan po natin, mga kaibigan, hindi lang po kamatayang pisikal, kung hindi kamatayan sa pagiging sikat, hindi naghahangad sumikat, kamatayan sa hindi pagsang-ayon ng marami, hindi naghahanap ng pagsang-ayon ng karamihan, kamatayan sa pagkakaroon ng mga kaibigang sumasalungat sa kanila, paghiwalay mula sa mga kaibigan na disang-ayon sa kanilang pananaw. Ang totoong mga tao, mga kaibigan, na matagumpay ay maaaring mawala ng mga kaibigan dahil hindi sila naiintindihan ng mga ito. Kapag nakita ng mga tao ang iyong sumisiklab na damdamin laban sa isang kahirapan o problema, mabubuhayan sila. Magkakaroon sila ng pag-asa na pwedeng baguhin ang bukas at iyan ang magiging dahilan ng pagsama nila sa iyo. Ang pagpapalakas sa kapwa ay kalimitang mahirap para sa iba dahil ito ay kabaliktaran ng pagkontrol sa mga tao. Ang totoong matagumpay na tao ay hindi kumukontrol sa mga tao, kung hindi nagpapalaya at nagpapaunlad sa iba. Ang totoong matagumpay na tao ay hindi mga taong nakatuklas kung papaano mabubuhay. Sa halip, sila ay mga taong nakatuklas ng dahilan kung saan at bakit sila dapat mamatay. Sila ang mga nakakakita ng mga problemang humahamon sa kanila at nagpapasyang ayusin ko ang problemang ito kahit ang presyo nito ay buhay ko. Ang problema sa ating henerasyon o sa ating kapanahunan, mga kaibigan, ngayon ay ayaw nating mamatay. Gusto nating mabuhay. Gusto nating mabuhay ng may magandang bahay. Gusto nating mabuhay ng may maraming mga pera at may mga maayos na buhay. Hindi tayo nakahandang magsakripisyo at mamatay, katulad ng ginawa ng ilang mga tao sa Biblia at ang iba pang mga naunang mga dakilang mga matagumpay na tao. Ang kamatayan, tandaan po natin, mga kaibigan, ay bahagi na ng pagiging leader. Narito ang isang bahagi ng pananalita ni Martin Luther Jr. na isa sa naging sikat na leader matapos niyang matanggap ang balita na kapag ikaw ay lumabas at nahuli ngayon, hindi mo na makikita ang umaga. At sa kanyang pagmimensahe sa maliit nilang iglesia ay ganito ang naging tugon niya sa pagbabanta. Hindi ito isang problema. Hindi ka isang totoong matagumpay na tao hanggat hindi mo masasabi
ang pangungusap na yan. Habang ang kamatayan ay pinaproblema mo, walang mga tao at pamayanang mababago. Ang sabi ni Jesus, mga kaibigan, kung ang hinahanap mo ay ang buhay, mawawalan ka nito. Ngunit kung nakahanda kang mawala ang buhay mo dahil sa akin, makakaroon ka nito. Ang buhay mo'y maaalala sa kaharian ng Diyos. Dapat nating itanong sa ating sarili, mga kaibigan, na ang ginagawa ko ba ngayon ay may kabuluhan na hindi ako malulugi kahit dito ako mamamatay? Kung wala pa tayo sa ganitong kalagayan, mga kaibigan, tayo ay taga-subaybay lamang. Ang susi sa pagiging matagumpay na tao, una, maalab na damdamin, pasyon, at matatag na paninindigan, conviction, nakahandang magdusa, patuloy na nakahandang mamatay. Ang kanilang layunin ay higit na mahalaga kaysa kanilang kaligtasan. Hindi ka magiging mahalaga sa pamamagitan ng iyong mga inabot sa buhay o sa pamamagitan ng iyong mga nakuha sa daigdig nito. Ikaw ay magiging mahalaga sa pamamagitan ng mga iniwan mo sa daigdig nito. Muli, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood sa video na ito. Pinagpala po kayo ng ating Panginoon. Lagi po nating tandaan, mga kaibigan, maunawaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.